Mas pinaigting ng mga otoridad ang pagbabantay sa laganap pa ring bentahan at adoption ng mga bata sa pamamagitan ng social media. Isa sa mga nasagip dyan ang 7 buwang gulang na sanggol. At nakatutok si Dano Tingkungko. Lubos na ikinababahala ng National Authority for Child Care ang patuloy pa rin umanong modus ng babies for sale lalo na sa social media. Pinakahuli rito ang 7 buwang gulang na sanggol na nirescue ng PNP Women and Children Protection Center sa Rodriguez, Rizal noong November 6. Ayon sa pulisya, ibinenta ng suspect ang sanggol sa isang undercover agent sa halagang 35,000 pesos sa pamamagitan ng isang legal adoption chat group. Isang rescue operation ang ikinasa para sagipin ang sanggol na nasa pangangalaga na ngayon ng mga otoridad. Inaresto din ang 29 anyos na suspect. Sa isang pahayag, sinabi ni NACC Undersecretary Janela Estrada na hindi katanggap-tanggap at nakababahala ang online baby selling dahil hindi nakasisiguro kung napupunta ang bata sa mabuting kamay, lalo na sa panahong seryosong usapin ang eksploitasyon gaya ng sexual abuse, human trafficking at organ donation. Mula Mayo ngayon taon, naabot na sa 6 na bata ang na-rescue ng mga otoridad. At dahil sa mas pinaigting na rin daw ang surveillance, na take down daw ang nasa 14 na Facebook groups at account na sangkot sa pagbebenta ng sanggol at illegal na pag-aampon. We also ensure na may report sa mga law enforcement agencies so that ma-track down din yung mga groups and ma-penalize those who are perpetrators of this act. Bukod sa aruga sa mga batang nire-rescue, nagsasagawa rin ng intervention ng DSWD sa mga magulang na mga sinasagip na bata. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa dinami-rami ng whale o balyena sa ating karagatan, may isa raw na napakailap. At sa linggong ito, napag-aralan ng mga dalubhasa sa kauna-unang pagkakataon. Ano nga ba ang klaseng balyena ang tinuturing na world's rarest whale? Ito ang carcass o labi ng isang 5-meter long na balyena na inanod sa baybayin ng Otago, New Zealand dito lang Hulyo. Maingat itong inasikaso ng mga eksperto. Labi kasi ito ng tinuturing na rarest whale sa mundo, ang Mesoplodon traversii o spade-toothed whale. Dahil sa sobrang ilap ng naturang balyena, kakaunti pa lang ang nalalaman tungkol dito. Kaya sa linggong ito, 5 buwan mula nang madiskubre ang mga labi nito. Nagtipon-tipon ng mga scientists at cultural experts sa New Zealand para i-dissect, suriin at pag-aralan ng balyena sa kauna-unahang pagkakataon. Pero alam niyo ba kung bakit itong tinuturing ng world's rarest whale? Ang Mesoplodon traversii ay isang beaked whale. Ibig sabihin, pahaba ang snout o nguso nito. Ang hugis ng ngipin nito hawig daw sa blade ng spade, rason para tawagin din silang spade-toothed whale. Kaya naman tinuturing silang world's rarest whale dahil mula noong 1800s, 7 specimen pa lang ang naturang balyena ang namataan. At lahat ng 7 specimen na yun, wala nang buhay ng madokumento ng mga eksperto. Kaya pambihirang pagkakataon kung ituring ngayon ng mga dalubhasa na mapag-aralan ang spade-toothed whale na nakuha mula sa New Zealand itong Hulyo. Ang kanilang findings tungkol sa world's rarest whale, atin niyang pakakaabangan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sinintensya na ang 13 nahuling Pinay surrogate mother sa Cambodia nitong Oktubre para sa kasong human trafficking. Mula sa hanggang 20 taong kulong, napababa sa hanggang 4 na taong kulong ang sintensya sa ating mga kababayan ayon sa Justice Department. 2 taon dyan ay suspended sentence. Ibig sabihin, kailangan muna nilang manatili roon ng 2 taon bago makauwi sa bansa. 20 sila ng unang masagip noong Oktubre pero naunang pinauwi ang 7 na hindi nagdadalang tao. Gumugulong na ang investigasyon sa pag-recruit sa mga Pinay at naging proseso ng trafficking sa kanila. Pag-uusapan naman ng mga gobyerno ng Pilipinas at Cambodia ang magiging kapalaran ng mga bata sa oras na isilang na sila. Pinag-uusapan din ang magiging nationality ng mga bata na pinalaki lamang sa sinapupunan ng mga Pinay. Para sa atin, ang mga batang ito ay mga Pilipino. Sa batas natin, simple lang.
kung sinong nagsilang sa bata, siya ang nanay ng bata. Susundin ang nationality niya. Malaking posibilidad na pag mauwi na natin yung mga bata dito sa Pilipinas, ay i-refer natin sila sa DSWD tsaka sa NACC. The sweetest birthday boy deserves the sweetest surprise. Kaya naman much appreciated ni Ruru Madrid ang kabi-kabilang blessings kabilang ang nalalapit na showing ng kanyang MMFF entry at Season 2 ng Lolong. Ang masayang celebration sa set, ichichika ni Lars Santiago. Bonggang buffet dinner na may crocodile cake. Yan ang pinagsaluhan ng cast at crew ng Lolong Season 2 para sa kaarawan ni GMA primetime action hero Ruru Madrid. Ang handaan, nagsilbing Thanksgiving na rin para kay Ruru. Kasi every year, di ba, parang laging may bagong blessings na dumadating. Like for example, last year, ginagawa ko nun yung Black Rider. Laking pasasalamat ni Ruru nang binigyan ng GMA Public Affairs ng Book 2 ang Lolong na talaga namang naging matagumpay noong una itong ipalabas. Sabi ko nga, parang ever since ginawa ko tong Lolong, napakaraming mga kabataan na lumalapit sa akin na sobrang idol nila si Kuya Lolong nila. Yung iba nagkikwento sa akin na lahat daw sila sabay-sabay nanonood after school. Kumusta naman ba ang taping ng Lolong? It's our 9th or 10th day na ng taping for Lolong. Napakarami namin kailangang habulin dahil e-ere na po kami ng January. But we're having fun. Nakita ko yung pagtutulungan ng bawat isa. Nakita ko yung drive at yung passion. Doble ang nararanasang excitement ni Ruru dahil bukod sa Lolong, bayani ng bayan, malapit na ring mapanood ang pelikula nila ni Dennis Trillo na Green Bones na official entry sa 50th Metro Manila Film Festival. Napanood na nga raw ni Ruru ang ilan sa mga eksena noong magdabing siya para sa pelikula. Sobrang naiyak ako. At nasabi ko na sobrang blessed to be part of this project, to be part of this art. Bukas, Huwebes, ay mapapanood na ang full trailer ng Green Bones, kaya lalong nasasabik si Ruru. I'm very excited na mapanood po yung full trailer ng Green Bones. Sobrang na-move ako nung biglang tumugtog yung kanta ng Niebe ng SB19 kasi sa pool eh. Parang it's perfect for the film. I'm sure kailangan magbaon ng mga tissue ng mga manonood. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Ika nga nila, bawat patak ng tubig ay mahalaga. Kaya naman pagdulog ng ilang taga Dasmariñas, Cavite sa inyong Kapuso Action Man, tugunan ang nasasayang na tubig dahil sa nasirang linya na takaw disgrasya pa. So, ganito lagi yung nangyayari araw-araw. Malakas ang tagas ko yung gabi. Kaya kung nakikita yung kulay verde na yan, naglulumot na. Delikado para sa mga nagdaraan. Basa. Basang-basa pa rin. Dito, napupondo rin. Halos isang buwan ng kalbaryo sa isang bahagi ng Governor's Drive sa Barangay Langkaan sa Dasmariñas, Cavite. Ang tagas galing sa nasira umanong linya ng tubig. Wala pa rin tugon ng lokal na pamahalan dito. Sayang po kasi umaandar palagi yan eh. Tsaka ang kawawa naman dito sa lahat yung mga consumers natin po. Madalas daw daanan ng mga sasakyan at pedestrian ng lugar kaya hindi maiwasang mag-alala ni Michael. Lalo't umabot na hanggang sa gilid ng tulay ang tubig. Kadalasan ayun, nagtatalsikan ng mga tubig sa dinaraanan po ay madulas na. Para hindi lumala ang problema sa tubig, ako na lang po yung tumayo at umindig para sa nakararami. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Dasmariñas. Agad nagpa-inspeksyon sa lugar ang Dasmariñas City Engineering Office at napag-alaman nilang nagkatagas ang lumang tubo ng Prime Water. Nakipag-ugnayan na ang Engineering Office sa Prime Water at ipinaayos na ang nasirang tubo.
Sa ngayon ay wala ng tagas ng tubig sa lugar. Sa Kapuso Action Man po, nagpapasalamat po ako at sana po marami pa kayong matulungan. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Walang katiyakan kung muli pang makikita ng mga ipapadeport na Chinese POGO workers ang kanilang mga asawa at anak na maiiwan dito sa Pilipinas. Tutol man sa deportation ng ilan sa kanila, sinusulit ang sandaling kumpleto pa ang pamilya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa edad na 21 anyos, may anak na 5 buwang gulang si Jamaica. Hindi niya tunay na pangalan. Ang ama ng bata, isang Chinese national na nasa kustodiya ng gobyerno dahil sa pagkakasangkot sa iligal na Philippine offshore gaming operator. Sa gitna ng posibilidad na ma-deport ang Chino anumang oras, tila ba ninanamnam ng pamilya ang bawat sandaling magkasama sila. Pangamba ni Jamaica, baka hindi na sila magkitang muli. Sana po mabigyan po ng chance na makalaya po yung partner ko po. Sana tulungan po nila kami. May mga anak po dito sa Pilipinas. Pero kwento ng Chino, wala pa siyang nakausap para maipahinto ang kanyang deportation. Yes, he wants to stay in Philippines. 我媳妇儿孩子都在这边。 Because his wife and his baby. 这个我也说不上来，就是我媳妇儿她一个人带着小孩挺难的，就这样。If he was deported, he cannot take care of his family. Sabi ni Jamaica, bukas naman daw ang pinto ng kanyang mga magulang para sa kanilang mag-ina. Pero mahirap din ang buhay na dadatnan nila. Kasi yung pamilya ko, hindi ko rin po maasahan kasi madami din po kayo magkakapatid. Hindi rin po nila ako matulungan. Hirap din po kami. Nakarating na sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nakalulungkot na kalagayan ng tinaguriang POGO babies. Kaya nga ang Department of Social Welfare and Development nagre-reach out na doon sa PAOK para magkuha na natin yung mga details and ma-turn over na rin sa ating pong pangangalaga itong mga nanay at yung kanila pong mga anak. Pwede raw nilang kupkupin at bigyan ng kabuhayan ang mga Pilipinang ina ng mga bata. Meron tayo yung Haven for Women and Children na pwedeng dyan muna natin dalhin itong mga nanay at kanilang mga anak. Ika-capacitate natin sila, improve natin yung kanilang skills, livelihood, opportunities para sila ay makapagsimula on their own. Hindi alam ni Jamaica kung gaano kaikli na lang ang sandali para sa pagsasama ng kanyang pamilya. Kaya sinabi na niya ang laman ng kanyang puso. Waay nila ko. Me too. Maikling mensahe na puno ng kahulugan na sana'y magbuklod sa kanila sa panahong sila ay magkawalay. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatuto, 24 oras. Hindi po nagpahuli ang iba pang mga lugar sa bansa sa kanilang Christmas paandar. Sa Malabon, inaabangan na ang pagpapailaw sa mga Christmas display. At nakatutok live doon si Rafi Tima. Rafi! Vicky, ilang minuto na nga lang ay nakatakta ng sindihan itong higanteng Christmas tree dito sa siyudad ng Malabon. Bukod dito sa Christmas tree ay naasang sisindihan din yung kanilang higanteng Christmas lantern. Samantala, nagsimula na rin ang selebrasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Naghiyaw ang sasaya ang mga residente ng Tabaco City sa Albay nang magliwanag ang kalangitan. Bukas na sa publiko ang Christmas attraction na talaga namang out of this world. Cosmic Wonderland kasi ang tema, kaya ang Christmas tree, pinalmutian ng mga planeta at iba pang celestial objects. Pwede rin magpa-picture sa life-size astronaut display at may spaceship pa. Pero kahit may unique touch ang mga dekorasyon, hindi pa rin mawawala ang higanteng Belen.
may Santa Claus din na namimigay ng candy sa mga bata. Kakaiba rin ang pamaskong paandar ng mga taga-Bulan, Sorsogon dahil not 1, not 2, but 12 Christmas trees ang pinailawan. Sa Bataan naman, pinailawan na rin ang Plaza Mayor de Balanga kung saan tampok ang makulay na tunnel of lights. May arc of lights din at malatrandia na pwedeng sakyan. Unti-unti na rin dinarayo ang Christmas village na yan sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Tad-tad ng makukulay na ilaw ang paligid na lalong angat ang ganda sa mga kuha mula sa himpapawid. Vicky, bukod dito sa inaabangang pag-ailaw dito sa Higanting Christmas Tree ay inaasahan ding paparangalan yung mga nanalo sa kanilang Christmas Decoration Contest dito sa syudad ng Malabon. Yan ang latest mula dito sa Malabon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Mabilis na pahabol na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Napuno ng aral ang pagbisita ng cast ng Pulang Araw sa St. Paul University sa Quezon City. Sa nagpapatuloy na campus tour, sinagot ng team ng serye ang ilang katanungan ng mga estudyante sa pagbuo ng biggest family drama series of 2024. At grateful naman ang cast sa mga magagandang feedback para sa series. Screams Pinoy Power! Yan ang collab performance ng SB19 member na si Pablo at Pinoy rapper na si Easy Mill sa hit SB19 song na Gento. Naganap ang pasabog performance sa Vibe Manila 2024 kagabi sa Pasay City. Friends on and off cam. Ganyan ang samahan ng cast ng youth-oriented show na Maka na nag-hiking/nature trip pa recently. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. Yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 21 days na lang Pasko na. Ako po si Mel Campo. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.